Nagtalo ang mabait na Bo at ang masamang Bo kung sino sa kanila ang tunay na Majin Bo, hanggang sa nauwi silang dalawa sa paglalaban. Come on, Majin Buu! Sinubukan ng mabait na Bo na hulihin ang masamang Bo gamit ang piraso ng kanyang taba, pero nakawala agad ito at kinain pa nito ang piraso ng kanyang taba. Natatakot si Piccolo sa lagay ng laban ng dalawang Majin Bo, kaya inutusan niya sina Goten at Trunks na huwag tumigil sa pagsasanay. Kaso galit na tumutol sina Chi-Chi at Bulma at sinabihan si Piccolo, na pagod na sina Goten at Trunks, at wala siyang karapatan na pag-utusan ito. Dahil dito, napilitang pumayag si Piccolo. Lalo pang tumindi ang laban sa pagitan ng dalawang Majin Bo, at dito nga ay pareho nilang inatake ang isa't isa ng malakas na Kamehameha Wave. Natalo ang mabait na Bo at nagpakawala ng Chocolate Beam, ngunit ibinalik ito ng masamang Bo sa pamamagitan ng pagbuga ng hangin, kaya ang mabait na Bo ang naging tsokolate. Kinain ng masamang Bo ang mabait na Bo at nakuha ang kapangyarihan nito, kaya siya ay naging si Super Bo. Nagpakawala ng malakas na sigaw at malakas na enerhiya si Super Bo, na naramdaman ng lahat sa lookout, at maging sina Goku na nasa sagradong mundo ay naramdaman din ito. Sobrang natakot si Piccolo sa nakakalulang lakas ni Super Bo, at sinabi niya kina Dende at Krillin na umabot na si Super Bo sa lakas na hindi na niya kayang sukatin pa. Nabahala rin si Goku sa masamang enerhiya na nararamdaman niya mula sa Earth, habang si Gohan naman ay hinikayat si Tandang Kai na mas bilisan pa ang pagpapalakas sa kanya, pero hindi siya nito pinakikinggan. Balik sa Earth, natakot ang kupal na gunman na si Smithy kay Super Bo, at pinaulanan niya ito ng bala. Kaso hindi nasaktan si Super Bo sa mga bala ng baril at tumawa lang. Pagkatapos tumawa ay walang awang pinatay ni Super Bo si Smithy, sa pamamagitan ng pagiging likido at pagpasok sa lalamunan nito, na naging sanhi ng paglobo nito hanggang sa ito ay sumabog. Sunod ay si Master Pogi naman ang inatake ni Super Bo, pero bigla itong napahinto. Yabang si Master Pogi dahil akala niya ay natakot si Super Bo sa kanya, pero muli siyang natahimik nang makita si Super Bo na nakatitig pa pala sa kanya mula sa itaas. Ganun pa man, hindi pa rin pinatay ni Super Bo si Master Pogi at umalis lang, kaya naisip ni Master Pogi na siguro ay nasa loob pa rin ito ang kaibigan niyang Majin Bo. Samantala, naalala ni Super Bo na pinangakuan siya ng isang magandang laban kina Goten at Trunks, kaya nagpasya siyang bigyan ito ng isang hindi inaasahang pagbisita, ngayon na kaya na niyang makaramdam ng mga enerhiya. Naramdaman ni Piccolo na paparating si Super Bo at agad na sinabihan ng lahat na wag munang umatake, pero hindi pa man nakakakuha ng tugon si Piccolo ay nakarating na si Super Bo sa lookout. Sinigawan ni Super Bo ang mga Z-Fighter na ilabas ang kanyang kalaban. Ipinaliwanag ni Super Bo na pinangakuan siya ng isang magandang laban, at nandito na siya para maningil. Sinabi ni Piccolo sa kanya na ang pangako ay para sa 2 araw at mayroon pa silang 1 araw na natitira, subalit dahil sa pagkainip ni Super Bo, gusto na niyang lumaban kaagad. Dahil sa desperasyon, sinabi ni Piccolo kay Super Bo na maaari niyang patayin ang lahat ng taga-Earth habang naghihintay para sa laban, na sobrang ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, habang hindi nakatingin si Super Bo, sinabihan ni Piccolo si Krillin na gisingin sina Goten at Trunks at dalhin sila sa Hyperbolic Time Chamber para magsanay. Sinubukang salakayin ni Chi-Chi si Super Bo dahil ayaw niyang mapatay rin ito si Goten, ngunit pinigilan siya ni Piccolo. Samantala, nilipol ni Super Bo ang halos lahat ng populasyon ng Earth gamit lamang ang kanyang energy shower na teknik. Hindi dinamay ni Super Bo si Master Pogi sa kanyang malawakang pagpatay, habang sina Tien at Chaozu naman ay nagawang makaiwas. Sa sagradong mundo ng mga Kai, tinanong ni Goku si Supreme Kai kung ano ang nangyayari sa Earth, at sinabi nito kay Goku na pinatay na ni Bo ang mga naninirahan sa Earth. Sobrang nagsisi si Piccolo at ipinangako sa sarili na muli niyang bubuhayin ang mga taong namatay gamit ang mga Dragon Ball. Pagkatapos ay sinabi ni Piccolo kay Super Bo na maihahanda niya si Gotenks sa loob ng 1 oras, ngunit hindi alam ni Super Bo kung ano ang 1 oras, kaya lumikha si Piccolo ng isang hourglass at hinayaan na si Super Bo ang umalam kung paano ito gumagana. Sa simula, ayaw pumayag ni Super Bo, ngunit kinantsawan siya ni Videl at tinanong kung natatakot ba siya. Bago pa mapatay ni Super Bo si Videl, ibinunyag ni Piccolo na anak ito ni Master Pogi, at napilitang pumayag si Super Bo na maghintay. Sa sagradong mundo, naubusan na ng pasensya si Gohan at nakapaglabas siya ng enerhiya sa sobrang inis. Dahil dito ay nalaman nilang lahat na may epekto ang ginagawa ni Tandang Kai. Humingi ng paumanhin si Gohan kay Tandang Kai at muling ipinagpatuloy ang ritual. Sa kabilang banda, dahil hindi nagsisinungaling si Tandang Kai, kailangan tuparin ni Goku ang pangako niya na ipapakilala ito kay Bulma, na hindi sigurado kung papayag. Sina Piccolo, Yamcha, Krillin, Bulma at ang iba pang miyembro ng Dragon Team ay nasa ikalawang palapag ng Kami's Lookout, nakatingin kay Super Bo na nakatitig sa hourglass.
Lumapit si Chi-Chi kay Superbo, sinampal ito at pinagalitan dahil sa pagpatay sa kanyang panganay na anak na si Gohan. Nainis si Superbo at ginawang itlog si Chi-Chi at agad itong dinurog gamit ang kanyang paa para mamatay. Nagsimulang umiyak si Goten, ngunit sinabi ni Piccolo kay Goten na bubuhayin nila sina Chi-Chi at Gohan gamit ang mga Dragon Ball kapag napatay na nila si Boo. Pinagaan ni Trunks ang loob ni Goten sa pagsasabing babanatan nila ng matindi si Boo bago talunin, para ipaghiganti ang mga minamahal nilang pinatay nito. Pagpasok sa Hyperbolic Time Chamber, hinanap ni Trunks ang mga pagkain, habang si Goten naman ay nagsimula na agad magsanay para makaganti kay Boo. Sa labas, tinanong ni Videl si Piccolo kung paano nakilala ni Majin Buu ang kanyang ama, at ipinaliwanag naman sa kanya ni Piccolo kung paano naging magkaibigan sina Master Pogi at Majin Buu. Kinalaunan, hindi na nakapagtiis si Super Buu, binasag nito ang hourglass at nagpaputok ng energy beam sa paanan ni Piccolo, pagkatapos ay naglabas ito ng malakas na enerhiya na nagpayanig sa buong lookout. Napilitang pumayag si Piccolo at pinasunod niya si Super Buu sa Hyperbolic Chamber kung nasaan sina Goten at Trunks, habang patagong sumunod naman ang iba. Sinamantala ni Master Buten ang pagkakataon para malamas ang puwet ni Bulma. Makalipas lang ang ilang sandali, dibdib naman ni Bulma ang pinuntirya ni Master Buten. Samantala, napansin ni Krillin na ang mahabang daan ang tinatahak ni Piccolo para patagalin ang oras. Sa loob ng Hyperbolic Chamber, pinag-uusapan ni Goten at Trunks kung paano nabawasan ng malaki ang kanilang oras ng pagsasanib, nang sandaling umangat sila ng mas mataas pa sa Super Saiyan. Dahil dito, nagmungkahi si Trunks ng plano kung paano sila makakalaban ng mas matagal kay Super Buu. Pagkatapos nun ay telepatikong kinontak ni Piccolo ang mga bata para sabihin na darating sila ni Super Buu sa 1 minuto, nakatumbas ng 6 na oras sa Hyperbolic Time Chamber. Nagreklamo si Goten na pagod pa sila, kaya sinabihan sila ni Piccolo na magpahinga muna at gamitin ang natitirang oras sa paghahanda. Hindi nagtagal, dumating na sina Super Buu at Piccolo. Nakatayo sina Trunks at Goten na magkatabi, nakahandang mag-perform ng fusion dance at inaasar si Super Buu. Kaso nang sinubukan nilang mag-fusion, sinuntok ni Super Buu si Trunks bago pa ito makakilos. Tumayo muli si Trunks at sinabi kay Buu na huwag maging bastos at maghintay kapag sinabi na niyang maglalaban na sila. Nakapag-fusion sila Goten at Trunks at naging si Gotenks at nakilala siya ni Super Buu. Binanata ni Gotenks sa mukha si Buu, ngunit hindi ito nasaktan. Dahil dito ay narealize ni Gotenks na mas malakas na pala si Majin Buu kaysa sa kanilang inaasahan. Nag-aalala si Piccolo kung kaya bang manalo ni Gotenks. Sinimulan ni Gotenks ang kanyang sariling mga atake at pinatamaan si Super Buu ng malalakas, ngunit walang epekto ang mga ito kay Super Buu. May isang punto pa nga na sadyang nagpasuntok si Super Buu kay Gotenks sa kanyang baba, pero hindi pa rin ito nasaktan. Nagbago ang kapaligiran ng Hyperbolic Time Chamber at naging yelo. Gumawa si Gotenks ng maraming atake na may mga nakakatawang pangalan na hindi naman gumana. Sa isang pagkakataon, huminto si Gotenks para lang pumili ng atake na kanyang gagamitin mula sa kanyang listahan. Maya-maya, napansin ni Gotenks ang nag-aalala na mukha ni Piccolo kaya kinausap niya ito at sinabi niya dito kung ano ang kanyang plano. Sinabihan ni Piccolo si Gotenks na gamitin na ang kanyang buong lakas at sumang-ayon naman ito. Pagkatapos, nainip na si Super Buu, kaya nagsimula na silang maglaban muli. Nagtataka ang lahat sa labas ng time chamber kung sapat ba ang pagsasanay ni Goten at Trunks para talunin si Super Buu. Samantala, nagsimula na namang umatake si Gotenks kay Super Buu gamit ang kanyang mga walang kwentang atake. Naipit si Gotenks sa yelo, ngunit nakawala siya nang tawagin siyang mahinang nilalang ni Super Buu. Pagkatapos, nagpa siya ng mag-Super Saiyan si Gotenks at may kasama pa itong mga pasabog sa paligid. Nagulat si Piccolo nang makita na kaya na palang maging Super Saiyan ni Gotenks pagkatapos magsanib, at nagsimulang magkaroon ng mas malaking pag-asa na maililigtas nito ang mundo. Nag-isip si Gotenks kung anong atake ang susunod na gagamitin, at nagpa siya siyang gamitin ang Galactic Donut, isang malakas na atake ng enerhiya. Kaso hindi pa rin umubra ang teknik ni Gotenks kay Super Buu, dahil mabilis lang itong nakawala gamit ang purong lakas. Pagkatapos nun ay nagpa siya ng umatake si Super Buu, at talagang binugbog nito si Gotenks. Sinalubong ni Gotenks si Super Buu ng headbutt at pareho silang nasaktan, pero kahit nasaktan ay for the fuck you pa rin si Gotenks kay Super Buu. Dahil sa pangyayaring ito ay nalaman ni Gotenks na nasasaktan din pala si Super Buu at mas ginanahan sa laban. Nag-charge up si Gotenks at ginamit ang kanyang Super Ghost Kamikaze attack. Nagluwa siya ng isang multo na kanyang kamukha. Ready, Boo? Inaasar ng multo na nilikha ni Gotenks si Super Buu, kaya naiinis ito. Nagtataka naman si Piccolo kung paano nagawa ni Gotenks ang Super Ghost Kamikaze attack.
Nagsimulang sumugod ang multo kay Super Boo, at nang sinuntok ito ni Super Boo ay bigla itong sumabog ng napakalakas, na ikinagulat ni Piccolo. Nang mawala ang usok ay lumabas si Super Boo na wasak ang malaking parte ng katawan at nahihirapang makagalaw. Sinabi ni Gotenks na ang mga multo ay parang maliliit na granada, kapag may nahawakan sila o nadikitan ay sumasabog sila. Gumawa si Gotenks ng 10 pang multo para atakihin si Super Boo, pero nag-away ang mga ito kaya kinailangan pa itong pagalitan ni Gotenks bago mapasunod. Pinaalalahanan siya ni Piccolo na nandito pa rin si Boo at naghihintay, at nakita nga ito ni Gotenks na nagbabasa at umiinom na lang ng cocktail. Sinabi ni Gotenks sa number 1 at number 2 na salakayin si Super Boo, pero hindi sila tumama at sumabog pagkatapos magbanggaan. Nagtipon-tipon ng iba pang multo at sinabi sa kanila ni Gotenks ang isang uri ng plano na nagpatawa sa kanila. Sinabi ni Goku na hindi na niya maramdaman ang enerhiya ni na Super Boo o Gotenks, ngunit alam lang niyang buhay pa rin sila, na sinang-ayunan naman ni Supreme Kai. Sinabi ni Tandang Kai sa kanila na nasa ibang dimensyon ng panahon sila, na sinabi naman ni Goku na hyperbolic time chamber. Sunod ay sinabi ni Tandang Kai sa kanila na dinala ni Piccolo si Super Boo doon para kalabanin si Gotenks. Gumawa si Bulma ng merienda para sa mga bata kapag lumabas sila ng chamber, pero sinabi ni Master Buten na malamang ay wala na silang sapat na enerhiya para kumain paglabas, na nagpagalit naman kay Bulma. Sinabi ni Krillin na kung may makakatalo man kay Super Boo, iyon ang mga anak ni na Vegeta at Goku. Inutusan ni Gotenks ang mga multo na lumabas, maliban sa number 10. Nagdikit at sumabog ang dalawa sa mga multo. Ang iba ay nagtipon-tipon at sinabing may masarap tingnan at tinanong kung cookie ba yon. Nang mauto si Super Boo at lumapit, niyakap ito ng mga multo at pinasabog, nagdulot ito ng malakas na tunog at napakaraming usok. Buhay pa rin si Super Boo, kaya inutusan ni Gotenks si number 10 na bumaba sa lalamunan nito at magpasabog, na ginawa naman niya. Naglalakad si Master Pogi kasama si B at pagod at gutom. Tumaw lang tuta at sinabihan ito ni Master Pogi na tumahimik o gagawin niya itong hotdog. Namimiss ni Master Pogi ang mabuting Boo, nag-flashback siya sa laban ng mabuting Boo at masamang Boo, at kung paano naging tsokolate ang mabait na Boo at kinain ng masamang Boo, at naging ang Super Boo na kilala natin ngayon. Nagpatuloy ang dalawa, nakarating sila sa isang lugar na walang laman, at tinanong ni Master Pogi kung nasaan ang lahat ng mga tao. Sa laban, nawala ang usok, at may mga piraso ni Super Boo sa lahat ng dako. Sinabi ni Piccolo na magaling lumaban si Gotenks, at ipinagmamalaki niya ito. Sinusunog ni na Piccolo at Gotenks ang maliliit na piraso ni Super Boo na natitira, para hindi ito makapag-regenerate. Pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na hangin, at nagsimulang magtipon ng usok. Bumalik si Super Boo, sinabi ni Piccolo na labis siyang nagtiwala kay Gotenks at tinanong si Gotenks kung kaya pa niyang gawin ulit ang galaw na iyon, ngunit nagkunwari si Gotenks na sumuko at sinabing naubos na ang kanyang enerhiya. Kinuha ni Super Boo si Gotenks at binalibag ng paulit-ulit. Pagkatapos ay sinuntok ni Super Boo si Gotenks palayo dahil tinawag siya nitong pangit. Habang susugod sana si Gotenks kay Super Boo, may pagsabog mula sa kinaroroonan ni Piccolo. Lumalabas na pinasabog ni Piccolo ang tanging pintuan ng chamber. Takot at nagagalit si Super Boo dahil nakulong siya doon. Sinabi ni Piccolo kay Super Boo na kaya pa rin niyang patayin sila, ngunit magiging mag-isa na lang siya. Nabaliw si Gotenks dahil alam niyang kung gagamitin niya ang kanyang espesyal na galaw ay mapapatay niya si Super Boo. Naguluhan naman si Super Boo at nagtanong kung makakakain pa ba siya ng candy, at sinabi ni Piccolo sa kanya na hindi na niya ito makakain muli kahit kailan. Nang marinig ang balita, nagalit si Super Boo dahil gutom na siya. Sa labas, nagtataka ang lahat kung ano ang malakas na pagsabog na narinig nila, at sinabi ni Mr. Popo sa kanila na pinasabog ni Piccolo ang pinto kaya nakakulong na sila doon. Sinisi naman ni Bulma ang iba sa pagpapahintulot kina Goten at Trunks na pumasok sa hyperbolic time chamber para mapatay ni Super Boo. Ngayon ay nagalit na si Gotenks at sinigawan si Piccolo dahil hindi na niya mararanasan ang buhay ng isang bata, at sinigawan naman siya ni Piccolo pabalik. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumigaw si Super Boo dahil gutom na siya. Ang mga pagyanig na dulot ng kanyang sigaw ay nagpabalik ng isang butas sa hyperbolic time chamber at nakalabas siya. Gayunpaman, nagsara ang butas bago pa makalabas sina Piccolo at Gotenks. Naisip nila na subukan ang ginawa ni Super Boo ngunit hindi ito gumana. Matapos tuluyang makalabas si Super Boo, inakusahan ni Bulma si Super Boo sa pagpatay kina Goten at Trunks, ngunit gutom si Super Boo at nagpa siya kung sino ang gagawin niyang candy. Nakita ni Goku ang nangyari at nag-alala na masisira ang mundo. Nagpapatuloy pa rin sa kanyang pagsasanay si Gohan kaya tinanong niya si Goku kung anong nangyayari, ngunit sinabi ni Goku sa kanya na wala. Balik sa Earth sa The Lookout, kinakabahan ang natitirang miyembro ng grupo nang makita nilang nakalabas si Super Boo.
Pagkatapos ay nakaisip si Krillin ng ideya, sinabihan niya si Android 18 na patakbuhin ang lahat sa loob ng lookout habang inaatake niya si Super Boo, labagman sa loob ay sumunod si 18. Gayunpaman, nabigo ito at naging tsokolate si Krillin, pagkatapos ay sunod namang ginawang tsokolate ni Super Boo sina 18 at Maron, at ginawa rin ito ang parehong bagay sa iba pang tao sa lookout. Balik sa Hyperbolic Time Chamber, sina Piccolo at Gotenks ay patuloy pa ring sinusubukang gumawa ng butas para makalabas ngunit hindi sila nagtatagumpay. Pagkatapos ay muling nagsimulang magsalita si Gotenks tungkol sa espesyal na galaw, at kinutongan siya ni Piccolo at pinilit na gawin yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-charge up si Gotenks at naging Super Saiyan 3. Nagulat si Piccolo na ang isang bata ay nagkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Ipinagmalaki naman ni Gotenks kung gaano kaganda ang kanyang hitsura. Pagkatapos nun ay sumigaw si Gotenks para makagawa ng butas sa chamber at makalabas sila ni Piccolo. Nakaupo lang si Super Boo sa lupa at kumakain ng candy nang lumabas sila, at agad na pinagyabang ni Gotenks ang bago niyang anyo dito. Sa sagradong mundo, masaya si Goku na naging Super Saiyan 3 agad sina Goten at Trunks, dahil halos buong buhay niya ang ginugol niya para lang marating ang antas na yon. Inakala ni Supreme Kai na ang Super Saiyan 3 ay epekto ng fusion, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Goku na ang Super Saiyan 3 ay isang antas na pwedeng maabot ng isang Saiyan, at maging siya ay nagagawa rin ito. Balik sa lookout, nagulat si Super Boo sa bagong hitsura ni Gotenks. Tinanong ni Piccolo si Super Boo kung nasaan ang lahat, at sinabi nito na nasa loob na sila ng tiyan niya. Nang mapagtanto na ang kanyang kayabangan ang dahilan kung bakit naging merienda ni Boo ang lahat, nagpalakas pa si Gotenks. Pagkatapos magpalakas, sumugod si Gotenks sa kupal na si Super Boo na galit na galit. Ipinagpatuloy ni Gotenks ang pakikipaglaban kay Super Boo sa The Lookout, ngayon ay bilang isang Super Saiyan 3, at nagdulot sila ng matinding pinsala sa palasyo. Pagkatapos ng ilang palitan ng atake, muling sinunggaban ni Super Boo si Gotenks at ibinalik siya pataas sa The Lookout. Samantala, patuloy na pinapanood ni Goku at Shin ang labanan sa pamamagitan ng Crystal Ball, namangha sila sa ipinakitang lakas ni Gotenks. Sa ibang bahagi ng Earth, nakita ng pagod na si Master Pogi ang isang syudad at patakbong lumapit dito ng masaya, kasama ang kanyang asong si B. Ngunit pagdating niya sa syudad, nakita niyang ito ay ganap na nawasak at walang mga tao. Pumasok si Master Pogi sa isang supermarket at habang kumakain sila ni B, nagkaroon siya ng flashback tungkol sa mga panahong naglalaro siya kasama si Majin Buu at ang kanyang tuta. Balik sa The Lookout, nag-anyong bola si Super Boo at winasak ang natitira pang bahagi ng lookout habang sinusubukang tamaan si Gotenks. Pagkatapos, nagpalakas si Gotenks para sa kanyang pinakabagong teknik, ang Chargeang Ultra Boo Volleyball. I got it! I'll do a spiking boo ball slam! I've heard of meteorites hitting the ground that made smaller. Get back! Matapos makaiwas sa isang delikadong energy blast, gumanti si Gotenks gamit ang tuloy-tuloy na Dai-Dai missile hanggang sa pigilan siya ni Piccolo. Pinaalalahanan siya ni Piccolo na hindi nila pwedeng masira ang alinman sa mga Dragon Ball, kung hindi ay hindi na nila maibabalik ang lahat. Lumitaw si Super Boo at lumipat ang labanan sa isang abandonado at nawasak na syudad, na kalaunan ay tuluyan ng winasak ni Super Boo sa isang malakas na energy blast. Di nagtagal, nagsimulang makalamang si Gotenks. At habang akmang tatapusin na niya si Super Boo gamit ang isang Kamehameha Wave, nawala ang kanyang kapangyarihan bilang Super Saiyan 3 at bumalik siya sa normal, dahilan para maging walang silbi na ang kanyang mga atake laban kay Super Boo. Sa sagradong mundo, nagsimulang mag-alala sina Goku at ang iba pa. Tinanong nila si Tandang Kai kung tapos na ba niyang i-unlock ang nakatagong potensyal ni Gohan, at sinabi niyang tapos na siya, mga 5 hanggang 10 minuto na ang nakalipas. Nagtanong si Gohan kung paano niya maa-access ang malaking kapangyarihang ito, kung saan sinabi sa kanya ni Tandang Kai na katulad lang ito ng pagiging Super Saiyan. Nagumpisa si Gohan na magpalakas, na ikinamangha ng lahat ng naroroon na nakakakita ng kanyang napakalaking kapangyarihan. Niyakap ni Gohan si Goku sa huling pagkakataon, habang sinasabi ni Goku sa kanya na ito na ang huling beses na makikita ni Gohan ang kanyang ama bago siya umalis. Dinala ni Kibito si Gohan sa Earth upang tulungan ng iba. Pagdating sa Earth, iminungkahi ni Gohan kay Kibito na bigyan siya ng bagong kasuutan, at ginamit ni Kibito ang kanyang mahika upang palitan ang kanyang damit sa isang kasuutang kapareho ng suot ng kanyang ama.
Samantala, tumanggi si Gotenks na tanggapin ang pagkatalo at patuloy na lumaban, ngunit naging walang laban na siya ngayon dahil hindi na siya nakatransform. Samantala, papunta na si Gohan sa lugar ng labanan. Naghahanap sina Goten at Trunks ng paraan para makakuha ng sapat na oras para sa susunod nilang fusion. Iminungkahi ni Trunks na humingi na lang sila ng tawad at bigyan ng maraming candy si Superbo, ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Piccolo. Biglang tila nakatulog si Superbo, bagamat hindi sigurado si Piccolo kung nagpapanggap lang ito, nagpa siya sina Goten at Trunks na subukan si Superbo sa pamamagitan ng paghila sa tentacle sa ulo nito, ngunit mabilis silang tinawag pabalik ni Piccolo. Mukhang matutulog si Superbo sa loob ng isang oras na lubhang kailangan ni na Goten at Trunks para muli nilang maisagawa ang fusion technique. Biglang may isang napakalakas na enerhiya ang bumulusok patungo sa kanila. Inakala ni Piccolo na si Goku ito, ngunit si Goten ay mabilis na napagtanto na si Gohan ito na nakasuot lang ng ginakahawig ng sa kanyang ama. Natuklasan ni na Goten, Trunks, at Piccolo na buhay pa si Gohan, at ipinaliwanag ni Gohan na nailigtas siya ni na Supreme Kai at Kibito. Nagtanong si Gohan kung nasaan ang iba, ngunit malungkot na inihayag ni Goten na pinatay ni Superbo ang lahat ng nasa Kami's Lookout. Labis na nagalit si Gohan nang malaman na pinatay rin ni Superbo ang kanyang ina at si Videl, dahil hindi siya sigurado kung buhay pa si Dende na kailangan nila para magamit ang mga Dragon Ball. Nakilala ni Superbo si Gohan at sinabing natalo na niya ito noon na nagbigay sa kanya ng malaking kumpiyansa. Ngunit hindi nag-alala si Gohan dahil malaki ang kanyang pinagbuti mula noong huli nilang laban. Nagsimula ang laban at hindi nakapagbigay ng kahit isang suntok si Superbo kay Gohan. Gumamit si Superbo ng Ill Flash, ngunit matagumpay na naharangan ni Gohan ang atake. Naging bola si Superbo at itinulak si Gohan sa loob ng isang malaking bato, kung saan sinubukan niyang bugbugin si Gohan pero siya ang nabugbog. Pagkatapos pigilan ng sarili na lumagapak sa lupa, mabilis na lumitaw si Gohan sa likod ni Superbo, na nagdulot ng labis na takot kay Superbo. Habang sina Piccolo naman ay hindi pa rin makapaniwala sa ipinapakitang lakas ni Gohan. Nagsimulang magalit si Superbo habang natatalo siya sa laban kay Ultimate Gohan. Matapos makatanggap ng mas maraming pinsala, inihayag ni Superbo na inaasahan niya na si Gohan dahil mula pa noong nakikipaglaban siya kay Gotenks, nararamdaman na niya ang lumalakas na kapangyarihan ni Gohan sa malayo. Dahil ayaw niyang may mas malakas sa kanya, pinasabog ni Bo ang kanyang sarili, kung saan muntik nang hindi na isalba ni Gohan sa oras sina Piccolo, Goten, at Trunks. Sinabi ni Gohan sa iba na hindi papatay si Superbo, bagkus ay ibinaba lamang nito ang kanyang ki at nagtago. Nagtanong si Gohan kung nasaan ang Dragon Radar, dahil kailangan nilang buhayin muli ang lahat, ngunit sinabi sa kanya ni Piccolo na wala itong saysay dahil nawala na si Dende at ang mga Earth Dragon Ball. Gayunpaman, sinabi ni Gohan na mag-concentrate siya dahil nararamdaman pa rin niya na buhay pa si Dende, at agad itong pinuntahan ng grupo para kunin. Sa kanilang pagpunta kay Dende, nakita nila si Master Pogi at si B at isinama nila ito. Di nagtagal, natagpuan na rin nila si Dende na ikinwento kay Piccolo kung paano siya itinapon ni Mr. Popo mula sa lookout, upang magamit pa rin ang mga Dragon Ball para buhayin muli ang lahat, dahil kung wala si Dende, magiging walang silbi ang mga bola. Samantala, nagulat at natakot si Master Pogi nang malaman na napatay ang kanyang anak na babae, at galit na sinisi niya si Gohan sa hindi pagliligtas dito, kahit pa ipinaliwanag ni Gohan na wala siya doon nang patayin ni Superbo ang lahat sa Kami's Lookout. Sinabi ni Goten kay Master Pogi na huwag mag-alala dahil bubuhayin nila ito gamit ang mga Dragon Ball, ngunit sinigawan ni Master Pogi si Goten na huwag itong gagawing biro dahil anak niya ang pinag-uusapan. Nilinaw ni Goten na seryoso siya, ngunit dahil walang kaalam-alam si Master Pogi tungkol sa mga Dragon Ball ay hindi pa rin ito naniniwala. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanilang pagsasaya dahil bumalik si Superbo, pagkalipas lamang ng isang oras. Sumigaw si Master Pogi kay Superbo, sinabing sinira nito ang kanyang pangako na hindi papatay ng sinuman, pero tinawanan lang siya nito. Sinubukan ni Master Pogi na ipaalala kay Superbo kung sino siya at ang hawak niyang tuta, pero nagpatuloy lang ito sa pagtawa. Pagkatapos ay nagbigay si Bo ng isang nakakalitong kahilingan, ito ay isang rematch kay Gotenks. Tila mayroon pang natitirang alas si Superbo at mayroon itong binabalak dahil sinimulan itong pagalawin ang balat sa kanyang likod. Hinikayat ni Superbo sina Goten at Trunks na muling mag-fuse para tapusin ang kanilang laban. Kasabay nun, may 2 piraso ng kanyang laman ang tahimik na inihulog ni Bo sa lupa. Samantala, pumayag sina Goten at Trunks na mag-fusion bilang si Gotenks at agad silang nagbago sa Super Saiyan 3.
Habang naghahanda si Gotenks ay nagsimula ng kumilos ang mga laman ni Superbo, at hinabol ito ng tuta ni Master Pogi. Nang sinundan ni Master Pogi ang kanyang tuta ay nakita rin niya ang mga laman ni Superbo, kaso huli na ang lahat dahil nakalapit na ito kina Gotenks at Piccolo, at pareho nitong binalot ang dalawa para higupin. Pagkatapos mahigop sina Gotenks at Piccolo, muling bumalik ang 2 piraso ng laman ni Superbo sa kanya, at nagsimula siyang magbagong anyo. Nagbago si Superbo sa isang nilalang na mas malakas at mas matalino kaysa sa dati niyang anyo. Nagalit si Gohan at tinawag na madaya si Superbo, pero sinabi ni Superbo na wala siyang pakialam. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Superbo kay Ultimate Gohan na simula nang maramdaman niya ang kapangyarihan nito mula sa malayo, plinano na niyang higupin si Gotenks dahil alam niyang mabubugbog siya kapag naglaban sila. Nang tanungin ni Gohan kung bakit hindi na lang siya ang hinigop nito, sinabi ni Bo na hindi masaya kung may ganoong kalaking kapangyarihan ngunit wala namang kalaban. Nagharap ang dalawa sa isang mabilis at matinding laban na sa simula ay tila tabla. Pagkatapos ng isang warm-up ay tumigil muna ang dalawa sa paglalaban, habang si Master Pogi naman ay sinabi kay Dende ang labis niyang pag-aalala na baka higupin din siya ni Superbo dahil malakas siya. Samantala, sinubukan ni Bo na maglaro ng mind games kay Gohan, na tumanggi namang maniwala. Sinabi ni Gohan kay Bo na hindi siya nagsanay ng matindi para lang mauto ng ganun kadali. Sinimula ng dalawa ang kanilang ikalawang round, ngunit sa pagkakataong ito, unti-unti nang nakakalamang si Bo dahil halatang nagsisimula ng mapagod si Gohan. Sa sagradong mundo ng Kai, pinagmamasdan ni Goku ang laban, at labis na nag-aalala sa takbo ng sitwasyon. Samantala, sinusubukan ni Gohan na magtago sa mga nawasak na bato mula kay Superbo, pero nang sabihin ni Superbo na alam nitong naroon siya ay napilitan na siyang lumabas. Ipinagpatuloy ni Gohan ang pakikipaglaban kay Superbo, kahit pasugatan at pagod na siya. Sa sandaling ito, si Goku at ang iba pa sa sagradong mundo ng mga Kai ay nanonood pa rin sa laban sa pamamagitan ng kristal na bola. Samantala, lalong tumindi ang laban nang magpakawala si Superbo ng isang special beam cannon na hinarang naman ni Gohan, gamit ang natitira niyang lakas. Napayuko si Gohan sa pagod at nilapitan siya ni Superbo para asarin. Sinamantala ito ni Gohan at umatake, pero nakaiwas si Superbo at itinulak siya nito sa mga naglalakihang bato gamit ang kanyang humahabang braso. Pagkatapos ay nagpakawala si Superbo ng isang Super Ghost Kamikaze attack para pasabugin si Gohan. Sa kasamaang palad ay walang alam si Gohan tungkol sa teknik kaya inatake niya ito. Nasabugan si Gohan ng teknik at tuluyan ng naubos ang natitira niyang kapangyarihan. Sinakal ni Superbo si Gohan at inangat para tapusin, nang bigla itong tinahulan ng tuta ni Master Pogi na si B. Sa sagradong mundo, iminungkahi ni Tandang Kai na ipadala si Goku sa Earth para tulungan si Gohan, ngunit sinabi ni Supreme Kai na bawal nang bumalik muli si Goku sa mundo ng mga nabubuhay. Sumagot si Tandang Kai na alam niya ang sitwasyon ni Goku, kaya nagpa siya siyang ibigay dito ang kanyang buhay para muli itong makabalik sa Earth para lumaban. Samantala, si King Yema naman ay nagpa siya na buhayin din si Vegeta para makatulong sa laban, at inutusan niya si Fortune Teller Baba na ihatid dito sa Earth. Sa laban, tuluyan nang naubusan ng lakas si Gohan at sumuko na lamang, pero si B ay patuloy pa rin sa pagtahol kay Superbo. Nainis si Superbo at itinutok ang kanyang kamay na may enerhiya kay B, ngunit sinipa ni Master Pogi si Superbo sa ulo ng 3 beses para pigilan. Akmang papatayin na ni Superbo sina Master Pogi at B, nang biglang magkamalay si Gohan at sinipa si Superbo. Mabilis na nagpakawala ng Super Donut Chain si Superbo para igapos si Gohan. Gusto nang tapusin ni Superbo ang laban at nagsimulang mag-ipon ng lakas para sa isang Kamehame Wave. Ganun pa man, nang pakawala ni Superbo ang atake ay nagawang makawala ni Gohan at mabilis na nakaiwas. Sa sagradong mundo, nagpaalam na si Tandang Kai sa lahat at ibinigay na ang kanyang buhay kay Goku. Pagkatapos mawala ang halo sa kanyang ulo, malungkot na pinasalamatan ni Goku si Tandang Kai, pero bigla itong bumangon at sinigawan siya na umalis na. Sa laban, muling sinusubukan ni Gohan na pagtaguan si Superbo, pero madali siyang nahahanap nito kaya napilitan siya na muli itong kalabanin. Sa kasamaang palad, lahat ng atake ni Gohan ay walang epekto kay Superbo, at mas lalo lang siyang nabugbog ni Superbo. Inutusan na ni Dende si Master Pogi na tumakas, pero tumanggi ito at naglabas lamang ng baril. Sa sagradong mundo, sinabi ni Tandang Kai kay Goku na wala pa rin siyang pag-asang manalo kay Superbo, maliban na lamang kung makikipagsanib siya kay Gohan. Ganun pa man, wala na silang oras para magsanay ng fusion dance, kaya ibinigay na lang ni Tandang Kai kay Goku ang kanyang mga hikaw na patara, at sinabing kung isusuot nila ang mga ito ay agad silang magsasama sa iisang katawan at magiging isang tao.
Para ipakita kung paano gumagana ang hikaw, hiniling ni Tandang Kai kina Shin at Kibito na subukan ito, at naging matagumpay naman. Ang bagong sanib na si Kibito Kai ay humanga sa kanyang bagong lakas at nagmungkahing sumama kay Goku para tumulong, ngunit pinigilan siya ni Tandang Kai dahil mahinang nilalang pa rin siya. Sinabi ni Tandang Kai kay Goku na ang pagsasanib ay permanente, at ibinunyag ni Tandang Kai na noon ay aksidente siyang napasanib sa isang witch na umagaw sa isa niyang hikaw, kaya siya naging pangit. Ganun pa man, may maganda pa ring naidulot sa kanya ang pakikipagsanib sa witch dahil lumakas siya. Sa laban, patuloy pa rin si Super Boo sa pambubugbog kay Gohan. Hindi nagtagal, tuluyan ang bumagsak si Gohan sa dami ng pinsala, at agad itong pinuntahan ni Dende para pagalingin. Kaso hindi nagustuhan ni Super Boo ang pagpapagaling ni Dende kay Gohan, kaya inatake ni Super Boo si Dende ng isang malakas na energy blast. Buti na lang ay dumating si Tien at inilihis ang atake gamit ang kanyang Tri-Beam. Inatake ni Super Boo si Tien pero nakaiwas ito. Pagkatapos ay si Tien naman ang umatake kay Super Boo ng Tri-Beam, pero hindi man lang nagalusan si Super Boo at tumawa lang. Nagpa siya si Super Boo na ipakita ang kanyang lakas at gumawa ng destructive grenade para wasakin ang Earth. Sa sagradong mundo, sinabihan ni Tandang Kai si Goku na wag munang mag-Super Saiyan bago makipagsanib dahil hindi na siya makakabalik sa dati. Pagkatapos nun ay nagmadali nang umalis si Goku para pigilan si Super Boo. Pagdating ni Goku sa Earth ay kaagad niyang hinati ang katawan ni Super Boo gamit ang Destructo Disc. Pinuri ni Super Boo ang ginawa ni Goku pero sinabi niya na hindi pa rin yun sapat para matalo siya. Ganun pa man, sinabi ni Goku na meron siyang bagong teknik na makakatalo kay Super Boo. Biglang kinontrol ni Super Boo ang kanyang ibabang bahagi at sinipa si Tien bago ito pinabalik sa kanya. Nang sabihin ni Super Boo na simulan na nila ang laban, inihagis ni Goku ang isang hikaw na patara kay Gohan, ngunit hindi ito nasalo ni Gohan. Habang hinahanap pa ni Gohan ang hikaw, napilitan si Goku na mag-Super Saiyan 3 at kalabanin muna si Super Boo ng mag-isa. Maya-maya pa ay biglang tumigil si Super Boo sa pag-atake at namilipit, pagkatapos ay naging kamukha ito ni Piccolo, dahil nawala na ang fusion ni Goten at Trunks sa loob nito. Nang mahanap na ni Gohan ang hikaw, sinabi ni Goku kay Gohan na wag nang ituloy ang fusion dahil sapat na ang kanyang lakas para talunin si Super Boo. Pero sinabi ni Super Boo na hindi siya nag-aalala dahil may isa pa siyang alas, sabay turo sa kanyang putol na galamay sa ulo. Gamit ang galamay sa ulo na pinutol ni Goku gamit ang Destructo Disc, hinigop ni Boo si Ultimate Gohan. Wala nang nagawa si Goku kundi pulutin na lamang ang nalaglag na hikaw na hawak ni Gohan, at panoorin si Super Boo na magbagong anyo. Dahil kay Ultimate Gohan, nakakuha si Super Boo ng kapangyarihang higit pa sa lakas niya, noong sinipsip niya si Gotenks. Desperadong naghanap si Goku ng makakasanib, pero si Master Pogi lang ang nakita niyang pwede sa sandaling yon. Binigyan ni Super Boo ng 5 segundo si Goku para makahanap ng makakasanib. Dalawa lang ang pagpipilian ni Goku dahil napatumba na ni Boo si Tien. Naiisip ni Goku ang isang fusion kasama si Dende, pero napagtanto niyang hindi ito magandang ideya dahil kailangan pa ng Earth ang mga Dragon Ball, at walang karanasan sa pakikipaglaban si Dende. Ang isa pang pagpipilian ay si Master Pogi. Naisip ni Goku ang fusion nila at sinabing kahit kupal si Master Pogi, marunong naman ito ng basic martial arts, kaya nagpa siya siyang makipagsanib na lang sa kanya. Pero nang ihahagis na niya ang isang hikaw kay Master Pogi, nakaramdam si Goku ng isang malakas na ki. Lumalabas na dumating na pala ang pinabalik sa Earth ni King Yema na si Vegeta. Ginamit ni Goku ang kanyang instant transmission para puntahan si Vegeta. Nagulat si Fortune Teller Baba na nasa Earth na naman si Goku at nabuhay itong muli. Sa sagradong mundo, sobrang ikinatuwa ng dalawang Kai ang pagdating ni Vegeta, at agad nilang napagtanto na si King Yema ang may gawa nito. Samantala, ipinapaliwanag ni Goku na nakabalik siya sa tulong ni Tandang Kai, nang biglang maramdaman niya na papalapit si Boo, kaya sinabihan niya si Baba na tumakas, sumunod naman ito, hinangad ang swerte para kina Goku at Vegeta sa laban bago umalis. Pagkatapos, kinumbinsi ni Goku si Vegeta na magsanib, pero tumanggi ito. Nang patuloy pa rin siyang kinulit ni Goku, sinabi ni Vegeta na mas gugustuhin pa niyang manatiling patay kaysa makipagsanib kay Goku. Kinukumbinsi pa rin ni Goku si Vegeta na magsanib, nang dumating si Super Boo at nagpakawala ng Energy Blast, na agad namang kinontra ni na Vegeta at Goku ng sarili nilang Energy Blast habang naka-Super Saiyan. Nakilala ni Super Boo si Vegeta, at sinabi na isasama na rin niya ito sa pagpatay niya kay Goku. Sa ibang lugar, pinagaling ni Dende ang walang malay na si Tien, habang si Master Pogi naman ay nanonood lang at labis na nagtataka.
Sa laban, sinabihan ni Goku si Vegeta na huwag kalabanin si Super Buu dahil mas malakas na ito, pero tumangging makinig si Vegeta, sinasabing lalabanan pa rin niya si Super Buu kahit mas malakas ito sa kanya, dahil siya ang prinsipe ng mga Saiyan. Pinalibutan ni Vegeta ng maraming energy blast si Super Buu para pasabugin, pero pinatalsik lang ni Super Buu ang mga ito. Sunod ay sinubukan naman ni Vegeta na kalabanin si Super Buu ng malapitan, pero madali lang siyang nabugbog ni Super Buu. Hindi nagtagal ay nagpa siya na si Goku na tulungan si Vegeta kahit ayaw nito. Pagkatapos silang mabugbog ni Super Buu, muling kinumbinsi ni Goku si Vegeta na magsanib at hinayaan naman sila ni Super Buu na mag-usap. Ganun pa man, tumanggi pa rin si Vegeta dahil masama ang loob nito kay Goku, sinasabing pinaniwala siya ni Goku na kaya na niyang talunin ito sa pamamagitan ng hindi paggamit ng Super Saiyan 3 sa kanilang laban noong kontrolado pa siya ni Bobby D. Pagkatapos nun ay nainip na si Super Buu sa paghihintay at muling umatake. Nang matigil ang matinding pag-atake ni Super Buu, sinabi ni Goku kay Vegeta na kinain na ni Super Buu ang lahat, pati si Bulma, at na-absorb naman ni Super Buu si Trunks kasama ang iba, labis na ikinagalit ni Vegeta ang pagkawala ng kanyang pamilya. Pumayag si Vegeta na makipagsanib dahil gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Nang makita ni Vegeta na muling pasugod si Super Buu, nagmamadali niyang hiningi ang hikaw kay Goku at isinuot. Nagsanib sina Goku at Vegeta at naging si Vegeto. Nagpakitang gilas si Vegeto sa harap ni Super Buu, pagkatapos ay sinugatan niya si Super Buu sa mukha gamit lang ang hangin. Ipinakilala ni Vegeto ang sarili at hinamon na si Super Buu na maglaban. Sa umpisa ay mabilis na nakalamang si Super Buu. Pero matapos mapabagsak ng 2 beses sa lupa, nagdesisyon na si Vegeto na magseryoso ng kaunti at pinasabog si Super Buu. Nawasak ang malaking bahagi ng katawan ni Super Buu, pero mabilis nitong binuo ang sarili. Sa kung saan, lumilipad si Dende papunta sa lugar ng labanan habang dala si Master Pogi at si B. Samantala, nagsimula na muli ang laban sa pagitan ni Vegeto at Super Buu. Sinabi ni Super Buu na napahanga siya sa lakas ni Vegeto pero hindi pa rin siya kumbinsido na matatalo siya nito. Pagkatapos nun ay muling naglaban ang dalawa. Sa sagradong mundo, napagtanto ni Natandang Kai at Kibito Kai na kahit hindi maganyong Super Saiyan si Vegeto ay mas malakas na ito kay Super Buu. Balik sa laban, tuluyan ang nakuha ni Vegeto ang kalamangan at binugbog si Super Buu. Labis na nagalit si Super Buu at nagpalakas ng sarili. Samantala, sa Heaven, hinahanap ni Videl, Chi-Chi, Bulma at nang bumait ng si Dabura si Gohan. Nalulungkot si Chi-Chi dahil hindi pa rin nila mahanap si Gohan, kaya para pag-aanin ang loob nito, nangako sina Videl, Bulma, at maging si Dabura na hindi sila titigil hanggat hindi nila nalalaman kung nasaan si Gohan. Balik sa laban, patuloy na nagpalakas si Super Buu, pagkatapos ay gumawa siya ng isang malaking destructive grenade para wasakin na ang Earth dahil hindi niya matanggap na natatalo siya. Samantala, binitawan ni Dende si Master Pogi sa ligtas na lugar, pero namilipit si Master Pogi dahil tumama ang itlog nito sa patusok na bato. Pagkatapos ay dahan-dahan silang lumapit sa lugar ng labanan, at labis silang natakot nang makita ang napakalaking destructive grenade na hawak ni Super Buu. Ganun pa man, kumpiyansa na hinamon ni Vegeto si Super Buu na ihagis sa kanya ang malaking bola ng enerhiya, at sinabi pa nito na hindi siya gagalaw sa kanyang pwesto. Galit na hinagis ni Super Buu kay Vegeto ang destructive grenade, pero madali lang itong pinigilan ni Vegeto at sinipa pabalik. Sumabog ang malaking bola ng enerhiya sa kalawakan at tumilapon si Master Pogi sa sobrang lakas ng pagsabog nito. Sinabi ni Super Buu na malakas si Vegeto pero hindi pa rin siya kayang talunin nito. Ngumiti lang si Vegeto at nag-Super Saiyan. Samantala, hinanap ni Dende ang tumilapon na si Master Pogi at inakala niyang nahulog ito sa bangin at namatay. Ganun pa man, biglang lumabas si Master Pogi sa tumpok ng mga bato at for the yabang ito na sinasabing hindi siya basta-basta mamamatay dahil malakas siya. Balik sa laban, minamaliit pa rin ni Super Buu si Super Vegeto, kaya hinamon ni Vegeto si Super Buu na patunayan na mas malakas siya at sumugod. Napikon si Super Buu at sumugod pero hindi ito umubra kay Vegeto. Maya-maya ay nagawang makabawi ni Super Buu at binanata ng sunod-sunod si Vegeto. Ganun pa man, bumalik si Super Vegeto nang wala man lang gasgas at sinabi na tuturuan niya si Super Buu kung paano umatake ng tama. Nagpakawala si Super Vegeto ng isang malakas na energy wave at direktang tumama ito kay Super Buu. At inutusan na mag-regenerate ang nagkalasog-lasog na si Super Buu. Lumikha ng makapal na usok si Super Buu para makapagtago, pero pumasok lang si Vegeto sa loob ng usok at muling sinimulang bugbugin si Super Buu.
Natatagalang bumangon si Superbo kaya tinuhog na ito ni Vegeto ng enerhiya at inangat mula sa gumuhong mga bato. Samantala, sa Grand Kai's planet, pinapanood ni Kaiosama at Krillin ang laban sa Earth. Pinayagan na manatili sina Krillin at Yamcha sa kanilang mga katawan dahil sa kanilang mga ginawang kabayanihan noong nakaraan, at para na rin maging backup team kung sakaling mabigo sina Goku at Vegeta. Nag-aalala si Krillin sa nangyayari, habang si Yamcha naman ay masayang-masaya sa pakikipaglaban sa mga nakatira doon, tulad nina Olibo at Gorilla. Sa laban, halatang mas malakas si Super Vegeto kaya sinubukan ni Boo ang kanyang liquefaction para makapasok sa katawan nito. Ganun pa man, ibinukod lamang ni Vegeto si Super Boo sa kanyang sarili gamit ang kanyang enerhiya at inatake ang parte ng kanyang katawan kung nasaan si Super Boo para pilitin itong lumabas. Nang mapilitang lumabas si Super Boo ay pinagtawanan ito ni Vegeto. Sa sobrang galit ni Super Boo dahil hindi niya mapantayan ang lakas ni Vegeto, sinubukan niyang wasakin ang pader na naghihiwalay sa ibang dimensyon. Sinabi ni Dende na pwede itong maging sanhi ng pagbagsak ng buong universo, tulad ng pagkawasak ng hyperbolic time chamber nang magwala si Super Boo sa loob nito. Nang magsimula ng masira ang pader ng dimensyon, inatake ni Vegeto si Super Boo, pero naglagay si Super Boo ng energy shield sa paligid niya. Ganun pa man, nang mag-power up si Vegeto ay nabasag nito ang shield at nasuntok si Boo ng malakas, kaya natigil na ang atake. Paglitaw ni Super Boo ay muli itong tinukso ni Vegeto. Samantala, pinapanood ni na King Yema at Fortune Teller Baba ang laban sa Earth mula sa check-in station, at ipinagmamalaki ni King Yema kay Baba na kaya nananalo si Goku ngayon, ay dahil sa kanyang plano na ipadala si Vegeta sa Earth. Ganun pa man, sinabi ni Baba na naniniwala siyang nagkataon lamang ang nangyari. Sa laban, muling umatake si Super Boo at ginawa ang lahat, pero nanatiling walang epekto kay Vegeto ang mga atake nito. Ginamit ni Super Boo ang rap attack kay Vegeto, pero pinunit lang siya ni Vegeto gamit ang puwersa. Gaya ng dati ay muli lamang nag-regenerate si Super Boo at nabuo na parang Gundam, pero pinasabog ni Vegeto ang galamay nito sa ulo, kaya asar talo ito. Sa sagradong mundo, nagtataka sina Tandang Kai at Kibito Kai kung bakit hindi pa pinapatay ni Vegeto si Super Boo. Sa laban, pagkatapos magpatubo ng panibagong galamay sa ulo at magtiis sa pang-aasar ni Vegeto, sinubukan naman ni Super Boo na umatake gamit ang Super Ghost Kamikaze Attack, pero hindi ito umubra kay Vegeto. Dahil sa nangyari ay binago ni Super Boo ang atake, at sinamahan ito ng Kamehame Wave. Hinabol si Vegeto ng maliliit na Kamehame Wave ng mga kupal, kaya pumasok siya sa malaking bitak sa lupa, pero sinalubong siya doon ng masengko ng 3 pang kupal at tuluyan ng naipit sa pagsabog. Tumawa si Super Boo pero agad ding napahinto dahil hindi niya makita ang katawan ni Vegeto. Biglang lumitaw si Vegeto at pinasabog ang ulo ni Super Boo. Nang tanungin ni Super Boo, sinabi ni Vegeto na nakaligtas siya sa pagsabog dahil sa instant transmission technique. Kaya asar talo na naman si Super Boo. Muling sumugod si Super Boo na galit, pero bugbog sarado pa rin siya kay Vegeto. Well, look who's talking. Samantala sa Heaven, sina Bulma, Chi-Chi, Videl, at Dabura ay patuloy na naghahanap kay Gohan ngunit hindi sila nagtagumpay. Maliit lang ang kanilang tsansa na magtagumpay dahil sa dami ng mga nilalang na nandoon. Gayunpaman, sinabi ni Videl sa iba na naniniwala pa rin siyang buhay pa si Gohan at hindi nila ito mahahanap sa Heaven. Dahil dito ay nahalata ni Bulma na may gusto si Videl kay Gohan at hinikayat ni Dabura si Videl na ipakita ang kanyang tunay na pag-ibig. Samantala, nang mapagtanto ni Super Boo na hindi niya matatalo si Vegeto, naisip niya ang isang plano. Inasar niya si Vegeto na natatakot at hinamon ito na tapusin na siya, kaya lumapit si Vegeto. Sa sandaling malapit na si Vegeto, ginamit ni Super Boo ang kanyang candy beam at ginawang isang coffee-flavored na candy si Vegeto. Tuwang-tuwa si Super Boo dahil nagtagumpay ang kanyang plano at nagdiwang. Napanood ni Kibito Kai at Tandang Kai mula sa sagradong mundo ang pangyayari at sobrang natakot. Sa Grand Kai's planet, nagpanik si Krillin nang makita niyang naging candy si Vegeto. Iminungkahi ni Kaiosama na ipadala sila ni Yamcha bilang kapalit, ngunit tumanggi si Krillin dahil napatay na siya ng halimaw. Samantala, masayang-masaya si Yamcha sa pananatili niya sa planeta matapos maligo sa isang nakaka-relax na steam bath. Sa Earth, habang naghahanda si Super Boo na kainin si Vegeto, biglang gumalaw si Vegeto sa kamay ni Super Boo kaya nasuntok nito ang sarili. Sinabi ni Vegeto na may kakayahan pa rin siyang lumaban at sinimulan niyang bugbugin si Super Boo sa nakakatuwang paraan. Nagawang mahawakan ni Super Boo si Candy Vegeto pero nagpumiglas ito at mas lalo pa siyang binugbog. Napagtanto ni Super Boo na mas mahirap kalaban si Candy Vegeto, kaya ibinalik niya na lang si Vegeto sa dati nitong anyo. Sinabi ni Kibito Kai na maaari na silang makahinga ng maluwag dahil bumalik na si Vegeto sa orihinal nitong anyo.
Habang si Tandang Kai naman ay nakikiusap na sana ay patayin na ni Vegeta si Super Bull. Sa check-in station, sinabi ni Baba kay King Yema na dahil kay Vegeta kaya sobrang kupal ng ugali ni Vegeta. Ikinwento ni King Yema ang araw na sinabihan niya si Vegeta na bumalik sa Earth at kalabanin si Super Bull. Nagalit ng husto si Vegeta nang malaman na nasayang pala ang kanyang sakripisyo, pero masaya itong pumayag na kalabanin muli si Majin Buu. Balik sa Earth, nagsimula na muli ang laban at patuloy na binugbog ni Vegeta si Super Buu hanggang sa nahirapan na itong mag-regenerate. Nagawang pasabugan ni Super Buu ng energy blast sa mukha si Vegeta, pero wala pa ring epekto at gumanti lang si Vegeta ng mas malakas na energy blast. Sa huli ay nakapag-regenerate din si Super Buu, pero may natirang malaking butas sa tiyan niya. Sinabi ni Vegeta na nakakabagot na ito, sabay tuhog sa bibig ni Super Buu ng kanyang spirit sword. Pagkatapos nun ay sinabi ni Vegeta na magbibilang siya hanggang 10 bago niya patayin si Super Buu. Habang nagbibilang si Vegeta, napansin ni Super Buu ang naputol niyang galamay sa ulo na nasa lupa sa likod ni Vegeta. Nang malaman niyang kaya niya itong kontrolin sa isip niya, unti-unti niya itong pinalapit sa likod ni Vegeta, at nang umabot si Vegeta sa bilang na 10, ginamit ni Super Buu ang kanyang naputol na galamay para higupin si Vegeta. Napatulala na lang sina Master Pogi at Dende sa nangyari, habang muli na namang nawala ng pag-asa sina Kibito Kai at Tandang Kai. Samantala, for the fuck you na si Super Buu dahil sa wakas ay natalo na niya si Vegeta. Sa sagradong mundo, sinisisi ni Kibito Kai ang kanyang sarili dahil hindi niya naipagtanggol ang buong universe bilang Supreme Kai. Pero ipinunto ni Tandang Kai na kapag may ibang taong na-absorb si Buu, kinukuha niya ang mga katangian ng mga ito. Sa pagkakataong ito ay hindi nagpakita ng anumang pagbabago si Super Buu kahit nahigop na nito si Vegeta, kaya ibig sabihin ay hindi talaga nito na-absorb si Vegeta. Samantala, nagpakasaya si Super Buu bilang pagdiriwang at nagdulot ng malawakang pagkasira. Sa ibang lugar, naiinis si Master Pogi kay Dende dahil hindi nito pinoprotektahan ang Earth bilang guardian nito. Biglang dumaan si Super Buu kaya napilitan ng tatlo na magtago. Napansin ni Super Buu na hindi siya nagbago matapos ma-absorb si Vegeta, pero naisip niya na baka mahirap lang talaga tunawin si Vegeta dahil malakas ito. Sinabi rin niya na magkakaroon siya ng malaking kapangyarihan kapag tuluyan na niyang natunaw si Vegeta. Pagkatapos nun ay ipinakita si Vegeta sa loob ng katawan ni Super Buu na may nakabalot na Saiyan Shield upang protektahan ang sarili. Sinabi ni Vegeta na nararamdaman niya ang enerhiya ng iba pero hindi niya matukoy ang kinaroroonan ng mga ito. Napagtanto na ni Tandang Kai na sadyang nagpa-absorb si Vegeta upang mahanap at iligtas sina Gohan, Gotenks, at Piccolo. Samantala, nang inalis ni Vegeta ang shield, biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog at nagkahiwalay sina Goku at Vegeta. Nagtataka si Goku kung bakit sila naghiwalay ni Vegeta, habang natuwa naman si Vegeta dahil ayaw niyang habang buhay na makipagsanib kay Goku. Pagkatapos ay dinurog ni Vegeta ang kanyang hikaw, na ikinagulat ni Goku. Ikinagalit ni Goku ang pagkukupal ni Vegeta, pero sinabi ni Vegeta na wala nang saysay ang magtalo, at ipinaalala niya kay Goku na kailangan na nilang kumilos bago pa sirain ni Buu ang universe. Sumang-ayon si Goku at dinurog na lang din ang kanyang hikaw. Pero habang naglalakad ay aksidenteng nakatapak si Vegeta at si Goku sa isang malagkit na likido at tuluyang lumubog dito. Pagkatapos lumubog, nahulog sina Goku at Vegeta sa tiyan ni Buu, kung nasaan ang lahat ng mga candy at matatamis na kinain nito. Hindi agad umalis si Goku sa kakaibang likido kaya muntik nang matunaw ang katawan nito. Pagkatapos nun ay nagsimula nang bumaba ang mga kinain ni Super Buu at nahulog sina Goku at Vegeta sa stomach acid. Dahil tuluyan na silang natabunan ng mga pagkain, gumamit si Vegeta ng energy sphere para gumawa ng butas na nagpasakit naman sa tiyan ni Super Buu. Matapos silang makatakas, sinabi ni Goku kay Vegeta na dapat maging tahimik lang sila doon upang hindi sila mapansin ni Super Buu. Tumangging makinig si Vegeta at sinabihan lang si Goku na magmadali. Nang makita ang mga pagkain sa paligid, tinawag ni Goku na patay gutom si Super Buu, pero sinabi ni Vegeta na walang karapatan si Goku na magsalita dahil patay gutom din ito. Pagkatapos ay may narinig silang kakaibang ingay, at biglang may nagbagsakan ng mga enzyme na mukhang berdeng malagkit mula sa itaas. Sinabi ni Vegeta na ito siguro ang mga tumutunaw sa lahat ng pagkain at iba pa na hindi pumapasok sa digestive system. Nagsilapit ang mga malagkit na bagay kay Goku kaya nasabi ni Vegeta na halatang mas matamis ang amoy ni Goku kaysa sa kanya. Ganun pa man, nang magsimulang umatake ang mga enzyme ay inatake na rin ito si Vegeta, kaya napilitan na din itong kumilos. Gumamit si Vegeta ng energy wave para patayin ang mga enzyme, pero si Goku ay nag-aalangan pa rin na mag-ingay kaya nabalot ito ng mga kupal. Habang namimilipit si Goku sa sakit, biglang lumindol at may lumitaw na roundworm.
Nakipag-usap ang higanting uod sa mga enzyme na bumabalot kay Goku, at binuksan nito ang bibig upang kainin si Goku. Napilitan si Goku na magpakawala ng malakas na enerhiya para hindi makain ng uod. Nainis si Vegeta dahil lumikha ng matinding ingay ang ginawa ni Goku at nanganganib silang mapansin ni Super Bull. Pagkatapos ay biglang may lumitaw na pangalawang uod at sumugod ito sa tabi ng kanyang kapatid at tinawag ang kanilang ama. Nang dumating ang kanilang ama, isinumbong ng uod na binuli sila ni Goku at Vegeta. Nagpasya si Vegeta na pasabugin ng ama ng dalawang uod pero nilunok lang nito ang kanyang energy spheres. Natuwa ang mga batang uod, ngunit binatukan sila ng papa nila na nagsasabing dapat ay alam nilang huwag iwanan ang grupo. Humingi ng tawad ang papa uod kina Goku at Vegeta na nagsasabing may masamang ugali ang kanyang mga anak na kainin ng anumang gumagalaw. Sinamantala ni Goku ang pagkakataong ito para tanungin ang mga uod kung nakita nila ang kanilang mga anak at sinabi ng mga batang uod na nakita nga nila ang mga ito na naging dahilan upang magtago si Vegeta sa likod ni Goku. Sa labas, gumawa si Super Buu ng banyo para makatae. Iniisip ni Master Pogi na ito na ang tamang oras para patayin si Buu kaya sumugod siya, pero biglang napuno ang paligid ng napakabahong amoy at siya at si Dende ay nawalan ng malay. Sa loob ng katawan ni Buu, dinala sina Goku, Vegeta, at ang mga uod ng isang water substance. Nang mapagtanto nilang dinadala sila ng tubig papunta sa puwet ni Super Buu, hindi na nagdalawang isip si Vegeta na lumipad at sinundan naman ito ni Goku. Sa labas, natapos ng tumae si Super Buu at ipinagpatuloy na muli ang kanyang pagsasaya. Samantala, pumasok sina Goku at Vegeta sa ulo ni Super Buu, at dito na nakipaghiwalay ng landas si Vegeta kay Goku para maghanap sa kanilang mga anak. Maya-maya pa ay nakita ni Goku si Gohan, habang si Vegeta naman ay nakita sina Goten at Trunks. Sinabihan ni Vegeta ang dalawang bata na sumunod sa kanya, pero bigla itong nag-fusion at naging si Super Saiyan 3 Gotenks. Makalipas ng ilang sandali ay biglang inatake ni Gohan si Goku, habang si Vegeta naman ay inatake ni Gotenks. Sinabi ni Tandang Kai na ang mga mandirigmang nakita ni Goku at Vegeta ay mga thought forms na ginawa ni Super Buu kaya inaatake sila nito. Sa sandaling yun ay napagtanto na rin ni Goku na hindi si Gohan ang kanyang kaharap at nagpa siyang kalabanin na ito. Sa labas, nagkamalay na muli si Master Pogi, habang si Super Buu naman ay umalis para maghanap ng pagkain. Iminungkahi ni Dende kay Master Pogi na sundan nila si Super Buu, pero tumanggi si Master Pogi dahil natatakot ito kay Super Buu. Ganun pa man, wala nang nagawa si Master Pogi nang dalhin siya ni Dende paalis. Samantala, nilabanan ni Vegeta ang Peking Gotenks at Piccolo, at napabagsak niya ito. Pero laking gulat ni Vegeta nang biglang bumangon muli ang dalawa na parang walang nangyari. Sa ibang lugar, gumamit si Goku at ang Peking Gohan ng Kamehameha Wave sa isa't isa, at lumikha ito ng napakalakas na pagsabog. Nasira ang pader kaya nagkasamang muli sina Goku at Vegeta, na parehong natatalo sa kanilang kalaban. Sa labas, nakaamoy ng cake si Super Buu sa isang syudad at nagpa siyang tumigil na doon. Sinundan ito ni Dende at Master Pogi. Sa sandaling ito, naghahanda na ang mga Peking mandirigma na patayin sina Goku at Vegeta. Ganun pa man, nang makakita si Super Buu ng masasarap na cake sa labas, biglang naging cake ang mga Peking mandirigma na kinakalaban ni Goku at Vegeta sa utak nito. Natuwa sina Tandang Kai at Kibito Kai dahil ligtas na sina Goku at Vegeta. Samantalang sina Dende at Master Pogi naman ay natagpuan na si Super Buu sa tindahan ng mga cake. Sa loob ng katawan ni Super Buu, naabot na ni Goku at Vegeta ang isipan ni Super Buu, at natagpuan si Piccolo at ang kanilang mga anak na nakakulong sa mga kakaibang pods.